Hindi ko na-expect na ganito pala kalayo ang site. Gabi na pero di bale. Mukha namang maliwalas at malamig sa lugar na to. At maayos din ang structure ng lupa. Maganda ang pagtayuan ng isang dambana eh. Bakit kaya iniwan to ng isang engineer? Bukas ko na lang alamin. Magpapahinga agad ako pagdating sa site. Ano't may nagtatrabaho pa rin ng ganitong oras dito? Hindi ako na-inform na night shift ang sked dito. This is not practical para sa ganitong project. Nasaan na ba yung Sir, kayo ba yung bagong engineer? Ako nga. Ikaw ho ba yung foreman? Ay, hindi po ako. Nandun po si Nasaan? Good evening, engineer. Ako po si Juliet, ako ang foreman. Kumusta pong biyahe? Okay lang naman pero what concerns me is yung shifting nyo. Ganito ba talaga rito? Gabi pinapagalaw ang tao? Yes po. Mas nakakagalaw po kami sa gabi. Pero ma'am, unang-una, hindi ito practical para sa mga materyales, lalo na sa semento. Mahihirapan din ang mga tao, lalo na't liblib ito. Risky din, dahil walang masyadong lighting. May night differential cost pa. Hindi ba ito na-take into consideration? Naisip naman po pero Mas malakas at mabilis kami sa gabi, sir. At mas mapuprotektahan namin ang lugar laban sa puwersa ng... Nilo. At ibig pong sabihin ni Mang Nilo mas okay sila sa cold temperature. Gets naman pero kailangan nating ayusin to. Noted, engineer. Pag-usapan po natin bukas. Dapat lang ho, ma'am. For now, pull out mo muna ang workforce. Magpahinga tayong lahat at maaga tayong magmi-meeting bukas. Saan ako pwedeng humiga? Sige sir, hatid ko po kayo. Mang Nilo, sabihan mo mga bata. Pero bilog ngayon, Por. Mamalay naman tayo nag-iba ng mga aswang. Ano? Mang Nilo. Sige na, engineer. Wala po yun. Bukas na lang po. Tara po, sunod kayo sa akin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. May mga kakilala ka rin bang nagtatrabaho sa dilim? Tingin mo ba, aswang sila o sadyang yon ang kailangan ng trabaho nila? Pero ikaw, kung ikaw ang engineer, papayag ka ba na magtrabaho sa isang liblib na construction site ng madilim? Sagutin mo nga ito sa comment section at huwag mo isipin ang specific effects nito sa cost at materials, basta pure guts mo lang. Aasahan ko yan Pero ano na kaya ang magiging usapan at ang lihim ng construction site sa liblib na active sa dilim? Sit back lang para sa kaabang-abang na katotohanan ng kababalaghan. Magandang araw po, Miss Amy. Tawagin niyo na lang po ako bilang James, ang dayong engineer sa istorya. At ako po mismo ang magkukwento ng karanasan ko sa isa sa hindi ko makakalimutang project. Paalala ko lang na kung may mga eksena mang wala ako, isipin niyong nalaman ko lang ang lahat ng tungkol doon pagkatapos ng buong karanasan ko. At ito na nga, noong gabing yun, nakapagpahinga naman ako ng maayos at kinabukasan, maaga ko ngang tinipon ang lahat. Ma'am Julia, pakipaliwanag nga po ulit ang reason sa likod ng schedule na to. Sa totoo lang, engineer, workforce ang naging basis namin. Napansin ko kasing doble ang gawd ng mga tao sa gabi. Kumpara kapag gagawin ng trabaho ng may araw. Ito na rin ang nakasanayan namin dito. Kahit sa ibang mga proyekto na gawa na namin. Ayun nga. Ina-acknowledge ko ang kagustuhan ng laborer. Lalo na't may sensya naman talaga sa likod ng mabilis na trabaho sa gabi. Pero kailangan nating isipin ang magiging cost, ang accessibility sa mga material, at safety ng lahat. To be honest, hindi ko rin kakayanan yung ganitong trabaho dito sa liblib. Kaya siguro, umalis yung ibang engineers dahil hindi rin sila sanay. Lalo na't kailangan din na magstay dito until the contract ends. Pero hayaan niyong ayusin ko to. Anong babaguhin niyo, sir?
Kailangan nating intindihin ang isa't isa. Kung may pangangailangan, ganun din ako. Kailangan natin ng pagkakaisa para matapos ang dambanang ito. Agree ba? Yes, engineer. Yes. So ang gagawin natin i-adjust lang natin ng konti ang schedule. Imbis na magsimula tayo ng 6 p.m. hanggang alas 3 ng madaling araw, gawin natin tong alas 3 hanggang alas 12 ng hating gabi. Okay ba yon? Pero Ano ho yun, Mang Nilo? Wala, engineer. Pumapayag po kami. Ayos nga po yun. Makakapagtrabaho pa rin tayo ng gabi, pero may sapat din na pahinga. Yung trabaho ng hapon pwedeng oras na rin para mag-procure ng mga kailangan kung meron man. At yung mga natitirang oras, oras na lang ng pahinga natin. Sa tingin ko naman wala pang isang buwan tapos na natin ang dambanang ito. Po, isang buwan? Ganun kabilis? baka hindi matibay ang magawa natin yan, Por. Kayang-kaya yan, ma'am. Akong bahala. Magtiwala kayo sa akin. Susubukan ko rin ipasikaso yung iba pang materyales. Tsaka yung mga pwede natin magamit for safety purposes. Tulad ng mga ilaw ganyan. Pansin ko rin, luma na yata yung mga PPEs na suot nyo. Kung tutusin, sir, hindi naman po namin ito kailangan Safety pa rin, Mang Nilo. Sagutin ko na kayo Tama. Agree ako sa iyo, engineer. Maganda yung magiging pamamalakad mo, panigurado. Gusto ko to. Mabuti na lang, ma'am, may bago na tayong engineer. At ikaw, si? Engineer, yan si Kuya Jane. Isa rin yan sa inaasahan kong namumuno. Malakas din siya magtrabaho. At your service, Engineer James. Ayos Mabuti naman at nagustuhan nyo, Kuya Jay. Syempre po. Hindi naman sa nagre-reklamo ako sa inyo, Ma'am Julia, pero sa sinasabi ni Engineer, magkakaroon nga tayo ng pahinga at ligtas pa. Sana rin nga totoo yung sinasabing kaya itong matapos ng isang buwan. Sana nga. Kaya yan, team. Cooperation lang. Mukha namang magkakasundo tayong lahat. Nararamdaman ko. Sisiguraduhin kong mabigyan ng baryo nyo ng matibay at makabuluhang cultural heritage. Dadayuhin ang dambanang ito, panigurado. Magdilang anghel po sana kayo, Engineer. O siya, ma'am, at mga kasama, pwede muna kayo magpahinga ulit. Uulitin ko lang na simula sa araw na to, alas 3 ng hapon tayo magsisimulang magtrabaho. Kaya hihintayin ko kayo mamaya, ha? Alam ko namang sanay na kayo sa labor. Pero maganda pa rin kayo, ha? Opo, sir. Nagsimula naman ng trabaho na maayos ang daloy at nasisiyahan ang lahat. Maayos din ang naging mga pahinga ko sa pansamantalang barak na gawa lamang sa plywood pero sigurado namang secured at safe. Pumabor din ang schedule sa kanila. Hanggang sa mga ilang araw, marami akong napansing kakaiba na hindi normal sa ibang sites na napuntahan ko na. Malakas kumilo sa mga trabahador na halos doble ng galaw ng mga ordinaryong construction workers na nakatrabaho ko na. May isang gabi, patulog na ako nang makarinig ako ng mga kaluskos at hindi maipaliwanag na tunog. Sino yan? May tao ba riyan? Hello? Kaya yun. Wala namang sumasagot. Pero parang may gumagapang Ma'am Julia? Mang Nilo? Kuya Jay? Kayo ba yan? Sino yan? Ayun. May naghihingalo Pero may ungol. Ano kaya yun? Hayop? Diyos ko. Nakakatamad pa naman din tumayo. Ay, ano ba kasing... Oh, may tao ba? Oh, nawala rin naman Ano kaya yun? Storbo Baka hayop nga. Total, medyo gubat naman to. Maigi pang tanungin ko kinaman bukas. Chu! Chu! Umalis ka na! Kung ano ka man! Chu! Magpatulog ka na! Chu! Chu! Kinabukasan, tatanungin ko na sana sila nang mapansin kong seryosong nag-uusap sina Julia at Mang Nilo sa di kalayuan habang papalapit sa kanila si Kuya Jay. At noong mga oras na yon, balisa na pala sila. Por,
O Julia, tatawagin na kita sa pangalan mo bilang gabay. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, hindi pwedeng pumayag tayo na matulog ng maaga lagi. Lalo na't nalalapit ng pinakamaliwanag na buwan. Tingnan mo, noon ngang nagtatrabaho tayo magdamag. May nakakalusot na panggulo. Ngayon pa kayang hindi tayo nakapagbantay ng maayos. Tingnan mong nangyari. Mang Nilo, naiintindihan ko naman po. Pero kailangan muna nating pakisamahan at pakiramdaman yung bagong engineer. Baka nakakalimutan mo. Susi rin siya para matupad ang pinaplano natin. Hindi naman natin kakayanin na lumaban ng marahas. Lalo na't kailangan nating protektahan ng ginagawang dambana. Pati na rin ang mga buhay natin. Pero hahayaan na lang natin si Hilario na maghari. Kailan ba natin sasabihin kay engineer ang totoo? Malamang sa malamang, kung nandito lang ang ina mo, sasabihin na rin niya agad ang totoo. Tsumitsyempo lang ako, Mang Nilo. Naghihintay ako ng tamang oras. Importante kasi na wala siyang takot at hindi siya aatras. Alam mo naman yun, di ba? Mahirap din kung bigla na naman siyang mawala. Kaya nung nauna, mabuti na lang at hindi yun nakapagkwento. O ang tanong nakauwi nga ba yun ng buhay? Kuya Jay, May punto naman kayo. Pero mas maganda nga yata na malaman na niya. At kung matakot siya, di panibagong engineer ulit. Tutal, sa atin din naman galing ang pondo. Hindi problemang pera sa totoo lang. Julia, oras ang kalaban natin. At yung lintik na pananaw ng Hilario na yan. Basta Mang Nilo, naniniwala pa rin akong hindi dapat natin agad sabihin kay engineer ang totoo. Nagkataon lang na nakalusot ngayong gabi ang grupo nila. At saka panlabas na forma pa lang naman yung dinadali nila. Ang panlabas? Paano mo nasabi? Kasi yung inaatake nila nitong mga nakaraan. Kaya ligtas pa rin. Ang mahalaga naman yung sasahigan nitong dambana. Ito yung hindi dapat mawasak. Dahil matagal itong gawin. hindi ko yun hahayaan, kuya. At Mang Nilo, wag mo kayo mag-alala. Gagawan ko to ng aksyon. Alam ko naman prioridad ni Hilario na wasakin ang dambana kaysa paslangin tayo. Dahil meron din naman tayong lakas. At gagamitin natin to ng maayos. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko hindi tayo iiwan ni engineer. Ang mahalagay maayos na natin to bago pa niya Ay, putek. Papalapit siya. Si engineer, ayan na Umayos kayo, Kuya Jay, Mang Nilo. Wala dapat siyang mahalata, ha? At wala dapat mabubuking. Hindi pa tamang oras, please. Tumahimik ang tatlo. Na para bang nakakita sila ng multo. Kahit na ako ang papalapit sa kanila. Oh, ba't bigla kayong tumahimik? Parang maganda yung pinag-uusapan nyo ha. Engineer? Good morning po. Wala po yun. Pinag-uusapan lang namin kung ano pang pwedeng adjustments ang gawin para sa mga tao. Teka. Ano yun? Parang may nasira Sir, wala po yan. Kalat lang siguro kagabi. Kami na pong mag-aayos. Opo, kami na pong bahala, engineer. Hayaan nyo na po. Hindi. Titignan ko lang kung ano yun. Sir, Pag-usapan na lang ho kaya natin yung mas ikakabilis ng plano, engineer. Sila na pong bahala dyan. Tara po. Hindi ho, ma'am. Titignan ko lang naman. Ba't niyo ba ako pinipigilan? Ano ba yan? Engineer, Ay, malas ah. Ang lala. Anong nangyari rito? Parang giniba ng sadya. Mabuti na lang at walls lang to. Pero sayang pa rin sa materyales. Anong nangyari rito? engineer, kasi... Ano, ma'am? Sir, tatapatin ko na ho kayo. Mang Nilo, Ano yun? Engineer, palagay ho namin, mga ligaw na mababangis na hayop lang yan. Baka inakalang puno ang pader, kaya binangga at pinaguho. Ha? May mga wild animals bang naninirahan dito? Nung inaral ko naman ang ecosystem ng lugar wala namang mababangis na para gawin to. Pero kung sa bagay, luma na kasing data yon. Opo, baka po. saka tama ho si Kuya Jay, engineer.
Hindi lang din namin matukoy kung ano pero baka mga baboy ramo ganyan o mga malalaking bayawak. Wala rin namang ibang pwedeng may gumawa nito. How about mga taong tutol sa dambana? O iba sa inyong paniniwala? Baka hindi sila sang-ayon sa pagsamba nyo sa kalikasan at sa buwan. O mga tribo. Sa katunayan po, wala pa kaming nararanasan ganyan. Nagkakaisa naman po ang lahat. Tsaka kung meron man di sana hindi ito pinupursigahang itayo. Hayop lang talaga yan, engineer. Kami na ang bahala dyan. Pero bakit po pala yun na naisip nyo? Hindi kasi ako sure sa narinig ko kagabi. Actually, yun nga ang dahilan kung ba't inaanap ko kayo. At kung bakit lumapit ako sa inyo. Ano yon, sir? Ewan ko, basta may mga parang mga mababagal na yabag. Tapos may kumakaluskos. Tsaka alam niyo yung mabigat na paghinga. Tsaka may umuungol din. Kaya hindi ako sigurado. Sir, yun, Tama nga kami kanina, engineer. Hayop lang yon. Base sa description nyo, wala naman sigurong tao na umuungol at lumalabas ng 10 oras na gabi. Safe din dito, sir. Mula sa mga sinasabi niyo mga tribo at wala din tumututol. Pero si Mang Nilo, bakit parang may sasabihin siya? Baka may alam siya. Siya ang nakakatanda eh. Ay, hindi. Parehas lang po kami ng sasabihin at nalalaman. Hindi ba, Mang Nilo? Sir, opo. Yun nga rin pong sasabihin ko. Ikaw, Kuya Jay. Sa tingin ko, hayop lang talaga yan, engineer. Baka masyadong malakas lang talaga. Kung sa bagay, kayo nga mga trabahador, sobrang lalakas din gumawa. May science siguro sa likod dito. Maybe sa environment, lifestyle at dahit nyo ano. Opo, engineer. Yun. At least nalaman ko. Importante rin kasi yon. At ba't nyo ba ako pinipigilan kanina? Kasi po, nahihiya kasi kami. Ha? Bakit naman? Nung sa huling engineer kasi, hindi kami nagkaintindihan about doon. Kaya ang balak sana namin, sarilihin na lang at mabilisang ayusin dahil kaya naman po namin. Pero I'm part of the team na rin. At kasama nyo ako rito. Iintindihin ko naman kayo palagi. Basta maayos at scientific ang paliwanag. Ako nang takbuhan nyo simula ngayon. Salamat po, engineer. Anyway, kung may ganun pala, di kailangan din natin ng precautionary measures. Bakit ba hindi rin ito naisip ng dating engineer dito? Ang alin po, sir? Iniisip ko, gumawa na lang din tayo ng improvised barricade structure. Po? Ha? Bakit po? Kailangan pa ba talaga yun? What do you mean? Bakit naman hindi? Baka po kasi dagdag trabaho at gastos. Tsaka sa oras na rin, engineer. Madali lang naman gawin yon. Tsaka mamaximize natin yung resources. Pwede na yung mga nagamit na for scaffoldings at sa paghulma. May mga kahoy din dyan sa paligid na siguro naman ay strong enough. Kaya naman yan based sa napapansin kong workforce nyo, hindi ba ma'am? Maganda nga po yan, engineer. Mas ligtas tayo at mas maaalarma kung meron mga pag-atake. Yeah, at iiwasan na rin yan ng mga hayop. Kapag may barikada ng lugar, malaki naman ang sakop ng lupa based sa layout at pansamantala lamang to. Opo, tatrabahuin ko na rin to. Mang Nilo, sa inyo ko na po ito ibibig. Sige. Por, akin na lang. Ako na ang bahala dyan. Oh, ba't parang tutol ka kanina Kuya Jay? Hindi po. Naintindihan ko na kayo. Maganda nga ito. Sure ka ba, kuya? Oo naman. Kayang-kaya ko na yan. Bigyan mo lang ako ng 2 pang makakasama. Tapos na to ngayong gabi. Wow, ganun kabilis? Opo, engineer. Para sigurado na tayo mamaya. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa lakas nyo. Pero malamang, science nga yan. O sige kuya, ipagkakatiwala ko na sa'yo yan. Basta next time, magsabi lang kayo. May ilang linggo pa tayo para matapos to. Kaya magkaisa tayo ha? Hindi ko naman kayo iiwanan. Sana nga ho. Salamat po kung ganon, engineer. Oo sige, mag-almusal na muna tayo at magpahinga pa. Mahaba pang oras bago magsimula ang trabaho. Pupunta rin muna ako sa bayan para sa mga gamit ko. Yes, engineer. Yes, engineer. Sige po, kikitaan ko rin ng inang ko maya-maya.
O siya, sige. Iwan ko muna kayo. Magaan ang pakiramdam ko nung iwanan sila dahil alam kong nakakatulong ako para sa ikaaayos ng project. Nabigyan na rin ng kasagutan yung mga bumabagabag sa isip ko nung gabi. At nagkaroon pa sila ng diskusyon matapos akong makalayo. Matalino si Sir James. Siguro naman, Por. Maiintindihan niya tayo kapag sinabi na natin ang totoo. Mang Nilo, gustong-gusto mo na nga sabihin kanina pa eh. Sinabi naman sa'yo hindi pa tamang oras. Tsaka hindi pa natin sigurado kung maiintindihan niya tayo. Kaya nga eh. Lalo na't mas naniniwala siya sa sinasabi niyang science. Technical siya at maraming alam. Pero malabong maniwala siya sa mga kababalagan. Kung ganon, di mas maganda nga na hindi siya makikialam. Hindi ba? Yun naman ang hinahanap natin. Yung gagawin ng dambana ng walang takot at todo ang suporta sa atin. Paano mo naman nasabing hindi siya matatakot, Mang Nilo? Basta, naniniwala ako may tamang oras. Napapansin ko na rin naman yung mga napapansin nyo. At pumapabor pa nga sa atin yung mga desisyon niya. Tulad sa barikada. Mas mahihirapan si Hilario pag natapos na yun ni Kuya Jay. Oo. Pero Julia, mas mahirap na siya na mismo ang makapansin. Huwag kayong mag-alala, Mang Nilo. Kapag nagkataon, ako nang bahala magpaliwanag ng lahat at makipag-usap. Gaya nyo, gusto ko na rin lumaya at mahalagang-mahalaga sa atin ang proyektong to. Marami na rin tayo sinakripisyo at natuto na tayo magpanggap bilang mga construction workers dahil dito. Hindi ko nahayaang mawala pa ito, Mang Nilo. Kaya magtiwala lang kayo at huwag mainip. Hindi naman sa naiinip, Julia. Kinakabahan lang ako sa oras. Baka mapaglipasan na naman tayo at maghintay muli ng 4 na taon. Ganon talaga. Wala rin naman tayo magagawa. Kung matakot siya at mang-ayaw. Pero kuya, alang naman hayaan lang natin yon. Bakit parang ang dali sa'yo sabihin yan? Pare-pareho naman tayo ng gustong mangyari. Sabi ko nga, kaisa niyo ako, Julia. Kaya natin to. Wala namang ibang pamibilian kundi ang maniwala. Habang may oras pa. Opo, tiwala lang. Tsaka, makikipagkita rin ako kay Inang at hihingi ng abiso. Iwan ko na rin muna kayo. Sumunod na rin palang umalis nun si Julia. Ilang saglit pa, nag-ayos lang ako at naglakbay na papuntang bayan. Nakasalubong ko ang isang matandang makaluma ang damit, maputi ang kutis at buhok. Magaan ang presensya, pero malamig ang boses at mga haplos na pumigil sa akin. Aba, ikaw palang pinakahihintay na magbubuo ng natatanging alay. Ikaw ang wawasak ng sumpa. Ako nga pala si Crising, iho. Oh, ano pong ibig niyong sabihin? Baka po nagkakamali kayo, Manang. Engineer po ako dyan sa construction site. Ginagawa po namin yung dambana. Wala po akong alam sa sinasabi niyong alay o sumpa na yan. Yun nga. Kilala kita. Ikaw si James, hindi ba? Ha? Paano? Ikaw nga ang tinutukoy ko. Malaki ang papel mo sa misyon namin. Ikaw ang pipigil sa puwersa ng mga kalahi naming nabulag na sa kapangyarihan at kadiliman. Ikaw ang magbibigay ng liwanag, James. Maaaring hindi mo pa naiintindihan sa ngayon, pero malalaman mo ang lahat sa tamang panahon. Hindi ko po talaga maintindihan kung anong sinasabi niyo, Manang Crising. Normal na engineer lang po ako. Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Gagawin kong dambana based sa mga natutunan ko. Wala akong pipigilan, wala akong kakalabanin. Ginagawa ko lang ang proyekto dahil ito ang trabaho ko. At gusto ko rin makatulong sa inyong mga tao gamit ang science. Hindi kami tao, James. Ano po?
Ang totoo, may lahi kaming aswang. Pero pinaplano naming mawala ang sumpa gamit ang dampanang itatayo mo. Po? Pasensya naman pero nasa modern age na po tayo. Hindi po ako naniniwala sa ganyan. Hanggat walang paliwanag ng science. Kakaiba nga ang mga tao rito pero yung aswang na sinasabi nyo, malabo yan eh. Baka nagkamali po kayo ng kinausap. Tatapusin kong dambanan ng maayos at wala na ho akong pakialam sa mga sumpa o alay niyong sinasabi. Maiintindihan mo rin ako, James. Maiintindihan mo rin ako. Nalalapit na ang oras. Manang, hindi ko po talaga alam ang sinasabi nyo. Bitawan niyo po ako. Magkikita tayong muli, James. Ikaw mismo ang lalapit sa akin. Hindi na ako sumagot pa at nagdali-dali na lang maglakad. Ewan ko nga kay Mang Krising. Noong mga oras na yon, tingin ko may diferensya siya sa pag-iisip at walang katuturan ng mga sinasabi. Kaya binaliwala ko na lang yon. Samantala, nang hindi ko pa nga nalalaman, pumunta pala siya sa site kung saan kikitain niya ang kanyang anak. Huli ko nang naalalang sinabi nga pala ni Julia na kikitain niya ang kanyang ina noong araw na yon. Julia, malapit Ina. nang... Ba't sumadya na kayo rito? Sinabi ko namang pupuntahan ko na lang kayo. Gusto ko rin naman makita kung ano nang nangyayari sa dambana. At nasa na nga ba ako? Julia, malapit na ang oras pero wala pa malang ito sa kalahati. Inang, alam mo namang tinakbuhan tayo ng isang engineer. Kararating lang ng bago at may nangyari pang pag-atake dahil binago niyang oras ang pagtrabaho. Nakita ko nga siya at may dating siya, Julia. Kung may pagbabago man, hindi yan dahilan. Ang kailangan ngayon maging buo na ang loob niyang tumulong. Kailangan niya nang malaman ang buong katotohanan. Yun na nga. Yun naman talaga ang dahilan ko bakit pinatawag ko sa iyo eh. Hindi ako makahanap ng oras para sabihin sa kanya. Inang, mukha nga napapansin na niya. Ang ikinakatakot ko, bigla na lang siyang umalis. Nakasalubong ko siya, Julia. At sa palagay ko, kaya niyang intindihin ang sitwasyon natin. Mukha lang malamig ang pisikal niyang anyo dahil siguro sa kanyang pinag-aralan at teknikal na kaalaman. Pero malambot ang puso niya, Julia. Nararamdaman ko. Pero alam ko ring palaban siya. Nakasalubong niyo? Inang, anong sinabi niyo? Huwag niyo sabihin na banggit niyo sa kanya tungkol sa sumpa at sa kung ano talaga tayo. Ginawa ko lang ang nararapat, Julia. Kailangan niyang maramdaman ng pangamba o takot. Dahil yun ang dapat niyang malampasan. Dapat niyang ipagkibit balikat ang mga sinabi ko para sa ikatatagumpay ng dambana. At naniniwala kong makagawa niya yun. Inang naman, pinangunahan niyo ko eh. Paano kung mali ang inaakala niyo? Paano kung hindi na siya bumalik? Mahihirapan na naman tayo makahanap ng papalit. Magtiwala ka lang, Julia. Aayon sa atin ang tadhana. Ang nararapat lang magawa mo ng kumilos dahil kayo ang kailangang magkaintindihan. Sa akin lang kayo patutungo para sa katotohanan. Pero kailangan niyang matutunan malabanan ang takot mula sa'yo. Pero inang, paano ko siya magagawa? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Mukha talaga siya hindi maniniwala at lalo lang siyang lalayo. Pero gusto ko ang ginagawa niya sa dambana. Maganda ang plano niya, inang. Kaya nag-iingat lang ako pero sinusubukan kong kumilos. Alam ko rin naman na naghahabol na tayo ng oras.
Hindi ko rin masasabi yan, Julia. Ikaw lang ang makakaalam at makakaramdam niyan kapag oras na. Paano, Inang? Baka mauna pa niya mabisto ang lahat dahil sa mga pag-atake ni Hilario. O kaya hindi kayanin ang emosyon ko. Alam mo namang kakambal din ng matinding emosyon ang pagbabagong anyo natin. Kasama yun, Julia. Nasa pagpapaliwanag mo nakasalalay ang lahat. Pero Inang, Anak, naniniwala rin ako sa iyo. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Kinikilala ko naman ang sakripisyong binigay mo rito. At ramdam ko rin ang kagustuhan mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Inang, Sige anak, huwag mo nang isipin yan. Halika, ipagluluto muna kita. Saan bang pahingahan mo? dito po, Inang. Lumipas ang ilang oras, umalis na rin pala si Mang Krising pagkatapos na pagsilbihan ng kanyang anak. Maya-maya pa, bumalik na rin ako bago ang oras ng pagtatrabaho. Noong makabalik, maayos ang nakita kong trabaho, pero noong palalim na ang gabi, may napansin ako sa gawain ni Kuya Jay. Kuya Jay, ano to? Hindi ganitong inaasahan ko. Masyadong mababa. Malalim na yan, engineer. Hindi naman siguro ganun kalakas ang hayop na yon para makalusot pa riyan. Semento nga na kaya niyang gibain. Ito pa kayang bipitsugin ng mga sirang kahoy na to? Nakwenta ko ng pwersa ng kung anumang umatake ng pader. Kuya Jay, sinasabi ko na sa inyo, hindi sapat yung ginawa niyo. Pero engineer, ganyan na po yan lahat. Sapat na po yan. Maniwala kayo sa akin. Kabisado ko ng mga nakatirang nilalang dito. Tsaka malakas ang kapit ko sa kapalaran ko, engineer. Nararamdaman kong ligtas na tayo sa ganitong bakod. Kuya Jay, may tamang paraan at sundin mo ko. Dahil ako ang engineer. Ang proyektong pinuprotektahan. Dambana na para rin naman sa inyo. Kaya bakit tayo aasa sa kapalaran? Kung kaya naman patunayan ng science na hindi talaga pwede yung ganyang bakuran. Kung kinakailangan ibaon ulit ang lahat ng isa-isa, gawin nyo. Promise, Kuya Jay. Tayo naman ang makikinabang dito eh. Sige po, engineer. Aayusin ko rin po ngayong gabi. Pasensya na. No problem. Kailangan lang natin makasigurado. Wala sa vocabulary ko ang salitang pwede na. Sorry, engineer. Hindi na ako mauulit. Nasaan nga pala sina Mang Nilo? Bakit parang hindi ko siya nakitang gumagawa dun sa may nasirang pader? Po? Ha? Baka, Ano, nakita mo ba siya, Kuya Jay? hindi. Hindi ho, engineer. Baka nandyan lang yun. Baka pumasok lang sa kwarto niya. O umuwi lang saglit, ewan ko. O sige, si Ma'am Julia na lang sasadyain ko. Pagpatuloy mo na yan, Kuya Jay, ha? Opo, engineer. Pero wag mo na hong isipin si Mang Nilo. Andyan lang yun. May itatanong din kasi ako eh. Ano pong itatanong ninyo? Wala, tungkol lang yun sa trabaho. Ba't mo ba natanong? Wala po. Iniwanan ko na lang si Kuya Jay noon at saka pinuntahan si Julia. Ma'am, Engineer, ano po yun? ganun ba talaga si Kuya Jay? Akala ko tungkol na kainan. Tama nga siya. Hindi pinansin yun ni Engineer. Ma'am, narinig niyo po ba ako? May iniisip ba kayo? Wala, Engineer. Ano ulit yung tinatanong nyo? Si Kuya Jay kako, nagtataka ako sa kanya. Ho? Bakit naman? Maayos naman po siya. Yung tungkol sa bakod. Pinapaandaran niya na ako na pwede na raw ang ginawa niya. Ang ayaw ko pa naman sa lahat yung nagmamarunong eh. Para naman sa inyo itong sinasabi ko eh. Hindi naman natin siya pinilit na gawin yun, di ba? Opo. Pasensya na kakausapin ko ho. Patutulungan ko na lang din kay Mang Nilo. Speaking of, nasan nga pala siya? May iba pa una sana ako mga ibang bakal na kakailanganin eh. Wala ba siya dun sa may pader? O wala ma'am eh. Hindi ko siya nakita ron. Kaya sinadya kita rito eh. Nasaan kaya si Mang Nilo? Wala naman siya ibang pupuntahan.
Ang sabi ni Kuya Jay baka raw umuwi. Ba't naman kayo hindi nagpaalam? Umuwi? Nagkaroon kami ng kasunduan na hindi kami uuwi hanggat hindi natatapos ang dambana. Para na rin magbantay. Kaya malabo yung sinasabi niyo, engineer. Isa pa nga yung hindi siya nagpaalam. Nasaan kaya siya? Anong nangyari? Kailangan ko pa naman siya eh. Pero hindi bale. Baka lumabas lang ng saglit. Hintayin ko na lang. Sige po. Sana nga po bumalik na. O sige. Engineer? Ano yon? Wala po. Ingat kayo. Wala naman ako ibang pupuntahan, ma'am. Lumabas nga ako at naghintay. Pero natapos ang schedule na hindi dumating si Mang Nilo. Kaya bumalik ako kay Julia bago mamahinga. Baka nga umuwi talaga siya, ma'am. Ano kaya? Malabo ho talaga yung engineer. May usapan kami eh. Kinakabahan nga ho ako. Bakit naman? Anong dapat ikakaba? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Po? Engineer, wala po. First time po kasi ito kaya nagulat lang din ako. Kung sa bagay, puntahan kayo natin si Kuya Jay. Mas mabuti pa nga. Kuya Jay? Kuya Jay? Tulog na ba kayo? Kuya Jay? Bakit parang walang sumasagot? Huwag mong sabihin pati siya umalis din. Hindi. Baka mahimbing ng tulog. Teka. Kuya Jay, papasok na kami ha? Wala nga siya. Tasan siya? Pati ba naman siya? Ano ba mangyayari sa mga tao natin, ma'am? Paano natin ito matatapos kung ganyan? Pasensya na ho. Hindi ko rin talaga alam. Wala talagang dahilan. Kundi, Ano, ma'am? wala engineer. Sorry po. Ayusin ko ho ito. Hindi ko alam na aabot sa puntong ganito. Ang pagiging kakaiba ng lugar nyo. Parang may hindi ako nalalaman na dapat malaman ko. Pero wala naman ako sa lugar para pilitin kayo. Kung ayaw niyong sabihin sa akin ang hindi ko pa alam, Ano? Wala naman engineer. Anong ibig niyo sabihin? nararamdaman ko, ma'am. May alam din naman ako sa psychology. At kaya kong kumilatis ng tao. Pero gaya ng sabi ko, hindi ako mamimilit. Wala po. Nabigla lang talaga ako sa dalawa. Nasaan kaya sila? Hilingin na lang nating bumalik sila bukas. At talagang kailangan nila mapagsabihan, ma'am. Hindi pwede yung ganito. Lalo na tagahabol tayo. Opo. Naiintindihan ko, engineer. Ako pong bahala. Magpahinga na ho muna kayo. Habang naglalakad papunta sa tinutulugan ko, hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o magalit dahil sa mga nangyayari. Wala akong problema sa pagtatapos ng proyekto. Pero sa mga tao, ayaw ko talaga ng pawala-wala, palpak at hindi nagpapaalam. Lalo na't sila naman ang makikinabang sa dambanang yun. Pero hinayaan ko na lamang at tuluyang nagpahinga. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang tulog, nakarinig na naman ako ng ingay at kaluskos. Kampante ako noon dahil alam kong natapos ni Kuya Jay ang bakod at mabilis din naman itong nawala. Kaya binaliwala ko na lamang. Kinabukasan, hinanap ko agad ang dalawa at si Mang Nilo ang una kong nakitang kausap ni Julia. Bakit naman hindi kayo nagsasabi, Mang Nilo? Napuyat ako kakahintay sa inyo. Kinabahan ako. Hindi ba napagkasundoan natin hindi umuwi? Maintindihan ko pa sana kung nagpaalam ka, kayo ni Kuya Jay. Ano ba talaga nangyari? Wala, Por. Pasensya na. Kinailangan ko lang talagang umuwi. Pero andito na ako. Magtatrabaho na lang ako ngayong umaga. Bilang pambawi. Hindi yun ang problema, Mang Nilo eh. Alam mo namang may hinahabol tayong oras at ikaw pa ho talaga sa lahat ng trabahador? Ikaw pa yung may ganang umuwi nang walang paalam? Hindi talaga ako makapaniwala, Mang Nilo. Gusto mo rin naman matapos ang dambana, di ba? Bakit ganyan? Sige na, Por. Humihingi talaga ako ng pasensya. At huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho naman ako. Ano bang nangyayari sa inyo, Mang Nilo? Parang ibang nilalang ang kausap ko ha. Hindi ko kayo maintindihan at parang hindi ko nga kayo kilala. Isa pa yung si Kuya Jay, hindi pa nagpapakita. Sana naman hindi siya nawawala sa sarili. Pasensya ka na. Mang Nilo, gising. Kailangan ko ng tulong niyo rito.
Pakiusap po, umayos na kayo. Opo. Mang Nilo, andyan na kayo. Saan kayo nang galing? Umuwi raw siya, engineer. Eh di tama nga tayo. Pero ano ba talagang nangyari, Mang Nilo? Bakit hindi nyo man lang kami sinabihan? Marami tayong kailangan tapusin eh. Malapit na ang estimated opening ng dambana. Dapat maalis na muna yung ganyang work ethic nyo. Hindi na ho mauulit, sir. Naiintindihan ko kayo. Kinailangan lang talaga ako ng pamilya ko pero ayos na. Babawiin ko na lang yung oras na nawala ko. Magtatrabaho na ako, sir. Hindi na kailangan, Mang Nilo. Gusto ko lang talaga kayong masabihan at magagamit nyo rin naman to. Pwedeng sa hinaharap kong sakasakali. Hindi pa pwedeng hindi kayo magpapaalam. Lalo na't may kasunduan na pala. Opo, sir. Parang ang tahimik mo naman yata masyado. Hindi ako sanay. May tinatago ka rin ba, Mang Nilo? Di ba? Pansin ko rin na may pinagbago siya. Ano ba nangyari, Mang Nilo? Wala. Ayos lang po ako. Hindi ko inaasahang ikaw pa manlalamig ng ganito, Mang Nilo. Tuwang-tuwa pa naman ako sa pagkasabik mo na matapos ang proyekto. Dahil alam kong seryoso ka rito. Pero ba't parang nawala yung bigla, Mang Nilo? Hindi po, sir. Magtatrabaho pa naman po ako. Engineer, ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Pasensya na po. Pero sisiguraduhin ko pong aayos sila. Dapat lang, ma'am. Pero nandito rin ba si Kuya Jay? Hindi ko alam eh. Pero pupuntahan ko na rin siya. Mang Nilo, babalikan kita. Pero please lang bumalik na ho kayo sa ayos. Ibang-iba talaga kayo eh. Pasensya na sa mga salita namin pero talaga naninibago kami at walang magagawa kundi ipagtapat ito. Dahil mas mahalagang matapos ang dambana. Opo. Ay, halika na, ma'am. Tensyonado si Julia habang papunta kami kay Kuya Jay. Kaya hindi ko na lang siya kinausap. Pero lalo pang lumala nang makita namin ang sirasirang bakod at gumuhong pundasyon. Kaya mabilis naming hinanap si Kuya Jay. Anong nangyari rito? Akala ko mapoprotektahan tayo ng bakod kahit papaano. At pundasyon pa talagang nasira. Narinig ko na rin ang kaluskos kagabi. Pero nagtiwala ako sa gawa ni Kuya Jay. Sinabi ko na sa kanya na tibayan eh. Nasaan na ba yan? Kuya Jay! Nasaan ka? Lumabas ka na riyan. Tignan mo kung anong ginawa mo, Kuya Jay. Kuya Jay? Ano to? Ipaliwanag mo to, Kuya Jay. Lumabas ka! Anong kululuan? Engineer. Kayo pala. Ano po yun? Ba't parehas kayo hindi maitsurahan? Sino matutuwa rito, Kuya? Tignan mo naman ang nangyari. Nasira ang isang pundasyon. Nagiba din ang ginawa mong bakod. Anong gagawin natin dito ngayon? Engineer, sinunod ko po ang gusto ninyo. Hindi ko na kontrol kung talagang malakas ang hayop na umatake riyan. Alam mo yan. Anong alam ko, Kuya? Hindi ko inaasahang aabot sa ganito. Buka mas malala pang nangyari nung nagkaroon na ng bakod. Alam mo rin ngayon lang to nangyari, Kuya Jay. Teka, ano bang alam nyo na hindi ko alam? Ano ba talaga yung hindi nyo sinasabi? Wala yun, engineer. Wala yun. Duda na ako sa wala na yan, ma'am. Duda na rin akong hayop lang ang gumawa nito. Marunong ang umatake rito eh. Taong may ayaw sa dambana. Yun ang naiisip ko. At ang nakakapagtaka, paano niya o nila nagawa to sa loob lamang ng magdamag? Nang hindi natin napapansin. Lalo na ikaw, Kuya Jay, na malapit sa may pundasyon. Wala ka bang narinig man lang o dahil ba wala ka pa rito nun? Yun nga. Saan ba talaga kayo nang galing? May kailangan akong kitain, ma'am. This oras ng gabi? Ano? Parehas kayo ng pinunta ni Mang Nilo? Walang katuturan ang mga dahilan nyo, Kuya. Masyadong mahirap paniwalaan eh. Wala si Mang Nilo kagabi. Wala akong alam doon. Basta totoo ang sinasabi ko sa inyo. Na may kailangan akong kitain. May pangangailangan din naman ng katawan ko. Alam niyo na. Pero dahil doon, itong nangyari, Kuya. Mahirap-hirap bawiin to. Pero wala na tayong magagawa eh. Ang tanong na lang, sino o sino-sino nga bang may gawa nito? Mahihirapan tayo kung may tutol sa proyektong to. Dadaanan natin ang legal na paraan para protektado tayo. Dagdag gastos at malaki pang kain sa oras. Ano, ma'am? Engineer,
Hindi na pwedeng tumagal tayo sa oras. Iyon na ho ang huling palugit. Kailangan na lang mas pagtibayin pang bakod. At kung maaari sana, isagad na ulit natin ang schedule. Kahit magpahinga na lang ho kayo habang gumagawa kami, ayos lamang, engineer. Pag-uusapan yan, ma'am. Pero gusto ko munang umayon sa mga tao natin. Ang samahan natin dito. Kaya nating tapusin yan sa nalalabing ilang linggo. Kung aayos lang tayo. Kaya ba, Kuya Jay? Hindi, engineer. Oras na rin siguro para magpaalam ako sa proyekto. Ha? Kuya Jay, ano to? Alam mo naman kung anong kahalagaan ng dambana sa atin. Ba't ngayon pa kayo magkaganyan? Hindi ko alam. Pero naisip ko rin ang kapalpakang ginawa ko eh. Malaking bahagi ng dambanang pundasyon. Nakasalanan ko rin kung bakit nasira. Naniniwala naman akong sinunod mo ang utos ko, Kuya Jay. Ang kalaban natin dito ay yung kung anong pwersang gustong sumira nito. Pero may kamalian pa rin ako, engineer. At hindi ko mapatawad ang sarili ko sa ginawa ko. Kamalasan ang dinala ko sa dambana, Julia. Ayaw ko maging tulay para hindi ito matuloy. Hindi naman sa ganun, Kuya Jay. Mas kailangan nga namin ngayon ng tulong mo eh. Ngayon ka pa mawawala. Kung tungkol to sa mga nasabi namin, pasensya na. Nadala lang kami ng emosyon. Hindi, ma'am. Mahihirapan tayo magpatuloy kung hindi nabuo ang loob ni Kuya Jay. At hindi rin ako naniniwala sa swerte umalas. Dahil may paraan ang lahat. Kaya kung yan ang paniniwalaan mo, Kuya Jay, hahayaan na kita. Sorry din at baka bahagi ako ng dahilan ng desisyon mo. Hindi ko, engineer. Ma'am, Por, Julia, susuporta naman ako. Hindi ako mawawala. Magkikita pa tayo. Pero tama sa engineer. Hindi ba't kailangan mo ay buo yung loob? Kaya sa tingin ko, hindi na ako nararapat sa posisyon ko. Umanap na lang ho kayo ng ipapalit sa akin. Ano pa nga ba? Pero kuya, engineer, Aalis na rin ako mamaya. agad-agad? Oo. Kaya dapat makahanap na rin kayo agad ng papalit. Sige na, Por. Lika na, ma'am. Pag-usapan na natin ang mangyayari. Teka, pasensya na ho, pero gusto ko muna mapag-isa. Masyadong maraming nangyayari. Hindi na to kinakaya ng nararamdaman ko. Kailangan ko lang mapag-isa. Hindi na ako nakaimik nun. Nag-alala ako kay Julia pero mas nangibabaw ang pagkabuisit ko sa desisyon ni Kuya Jay. Nahalata namang mababaw at meron pang ibang dahilan. Noon, kung kailan malapit ng due date, nagkandaleche-leche pa ang lahat. Talagang nasubukan ang pagiging engineer ko. Pero wala akong records ng mga proyektong napopostpone o nakakancel, kaya naging matibay ako. Ganon talaga ang naging motto ko mula nang magkalisensya ako. Kaya matyaga akong naghintay kahit na may pagkastrikto. Hanggang sa dumating ang oras ng pagtatrabaho pero wala si Julia. Nasaan na kaya yun? Ang haba na ng oras ng kanyang pag-iisa? Oras na para magtrabaho eh. Ang Nilo? Ang Nilo? Nakita niyo ba si Julia? Hindi pa rin siya bumabalik mula kaninang umaga eh. O wala akong kinalaman doon. Sinasabi niyo, Mang Nilo. Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Pero hindi ko po talaga siya napansin. Si Kuya Jay nakaalis na ba? Si Jay? Si Jay, baka nakalis na, sir. Baka nakalis na po. Nakakalito naman kayong kausap, Mang Nilo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Pasensya na, sir. Nasaan na kaya siya? Balitaan mo ako, Mang Nilo, ha? Pasisimplihin ko lang ang plano. Buong maghapon hanggang gabi na nagpatuloy ang trabaho. Nawala si Kuya Jay at habang wala rin si Julia. May mga nabago na nga ako sa plano nun hanggang sa tawagin ako ni Mang Nilo na tila ba kinakabahan. Sir, si Por, si Julia, parang... Ano yun, Mang Nilo? Ano yun? Sir, parang may... Ha? Ano? Parang may matay, sir. Parang mawawala ng malay. Namumutla dun sa bukana, andun siya.
Teka nga. Kumaripas ako dahil gano'n na pala katindi ang pag-aalala ko kay Julia. Ni hindi ko na napansin kung sumusunod ba sa akin si Mang Nilo o hindi. Basta si Julia lang ang nasa isip ko. Ma'am Julia, napano ka? Saan ka ba nang galing? Ba't ganyan itsura mo? Engineer James, hindi ko na alam. Ha? Hindi ko na alam. Ano bang nangyayari? Ba't ganyan ang lagay mo? Hindi mo naman kailangan na istresin masyado yung sarili mo, ma'am. Nandito naman ako. Hindi mo kasi naiintindihan, Engineer. Alisin muna natin yung posisyon natin sa usapan. James, sobrang lapit kasi sa puso ko ng dambanang to. Ito ang pag-asa namin. Hindi lang ako basta tumanggap ng pagiging forewoman. Kami rin mismo ang nagmamay-ari nito. Ha? Eh di kung ganun, sabihin mo sa akin ang lahat. Makikinig naman ako sa paliwanag mo. Mukha lang akong malamig pero may emosyon din naman ako, Julia. Lalo na sa mga nangangailangan. At lalo na kapag construction ang usapan. Nandito ako para tumulong. Mahirap. Mahirap ay paliwanag, James. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo pero sa nangyayari ngayon, hindi ko na alam. Umalis si Kuya Jay. Hindi maayos si Mang Lilo at ano petsa na. Hinahabol ko ang araw. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko naman yon. Alam ko ang kabigatan ng due date, Julia. At kung kayo palang may-ari, mas dapat na ako pang mahiya. Dahil ako dapat ang mga siwa nito ng maayos. Sorry kung hinayaan ko si Kuya Jay. Pero alam ko sa sarili kong yun ang nararapat. Hindi siya makakabuti sa proyekto. Lalo na't kailangan na ito tapusin. Baka patagalin niya lang tayo. Pero mas tatagal ngayong wala na siya. Umalis ako para maghanap ng papalit sa kanya pero wala. Wala ako nahanap. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw nila. Para naman sa kanila to ginagawa namin Para to sa kapakanan ng buong lahi. Ayaw ba nilang lumaya? Ha? Anong sinasabi mo? Basta. Julia, ma'am, gagawin ko naman to ng paraan. At kapag sinabi kong matatapos, maniwala ka matatapos to. Paano? Kulang na rin nga tayo ng proteksyon sa mga naiibang pananaw. Ano pa magagawa natin sa maikling panahon? Naiibang pananaw? Di meron niyang tutol dito, Julia. Bakit hindi niyo na lang kasi sabihin? Kailangan ko tong malaman bilang leader niyo. Mahabang kwento, Engineer. Hindi mo ako maiintindihan. Paano ko kayo maiintindihan kung hindi mo naman sinisimulang ikwento? Makikinig naman ako Basta't ipaliwanag mo lang na maayos. Yun na nga Paano ka ipaliliwanag kung... Julia, ma'am, matutumba kayo. Halika nga. Hindi ito mapapaliwanag ng pinaniniwalaan mong say. Kahit ano pa yan, ma'am, makikinig ako. Pero magpahinga muna kayo. Hindi, Engineer. Hindi ako nangihina. Kailangan mo akong iwanan. Kailangan mo ako bitawan. Ha? Halata namang mahimatay ka na. Huwag ka na makulit, Julia. Magpaalalay ka na lang sa akin. Humakbang ka lang. Doon ka na muna sa pahingahan ko para maipakita ko rin sa'yo ang plano. Julia, parang ang bilis mo uminit, Julia. Anong nangyayari? Bitawan mo ako. Bitaw! Anong bitaw? Hindi. Sumampa ka na. Kailangan mo magpahinga. Tatakbo na ako. Pahiga ka muna rito, Julia. Ma'am, kukuha lang ako ng pwede mong inumin. Teka. Wag. Kailangan ko umalis. Dito. Hindi. Huwag kang tumayo. Diyan ka lang, wait. Nasaan na ba yung... Nawawala. Ano kayang nangyayari sa'yo, Julia? Tawagin ko na lang kaya si Mang Shit. Asan na nga siya? Nandito lang siya. Nawala sa isip ko tsaka yung plano. Wala na rito sa mesa. Mang Nilo! Anong ginawa mo? Ano? Ano yon? Julia, si Mang Nilo. Siya lang ang pwedeng gumawa nito. Kinuha niya. Ha? Anong kinuha niya? Yung plano. Yung revised at simplified na plano ko sa dambana. Mukha yatang kasabwat siya nung sinasabi mong taliwas sa proyektong to, ma'am. Hindi maaari. Hindi ganun si Mang Nilo.
Hindi! Teka, kalma, Julia. Hahanapin ko siya. Kukumpirmahin ko, wait. Diyan ka lang. Huwag kong umalis yan, ha? Hindi mo magugustuhan na makikita mo, James. Ha? Anong sinasabi mo? Wait, babalikan kita. Hahanapin ko si Mang Nilo. Kukumprontahin ko. Kumalma ka. Magpahinga ka muna, ma'am. Hinang-hina ka na, oh. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari kay Julia. Para siyang biglang nagkasakit at nanghina. Pero, mas mahalaga no na mahabol ko si Mang Nilo, kaya hinalughog ko ang buong site. Tinanong ko na ang ilang mga trabahador at may ilang nakapagsabi na kalalabas lang nito na para bang palisa. Panay daw ang lingon sa likod. Sinubukan ko pa siyang hanapin sa paligid pero wala akong natagpuan. Bumalik akong hingal na hingal sa tinutulugan ko at nagulat na lang ako na sobrang gulo na nito. Nagkalat ang ilang papeles, may mga punit ang tabing at may mga bakas ng parang hayop sa lupa. Wala sa higaan si Julia, kaya nanlamig ako hanggang sa marinig ang parang umuungol na mabangis na hayop sa may likod. Julia, ma'am. Andiyan ka ba? Julia, Huwag. sino yan? Huwag ka lumapit. Diyan ka lang, James. Diyan ka lang. Hindi mo ako pwede makita. Anong sinasabi mo? Ba't ganyan ang boses mo, ma'am? May nanakit ba sa'yo? Wait, sino po nandyan? Engineer, Julia? Ma'am, bakit ganyan ang itsura mo? sabi ko naman sa'yo, magugulat ka sa katotohanan. Oh, ito ang totoong ako, engineer. Ito ang totoong itsura namin. Dahil may lahi kaming aswang. Hindi na ako magtataka kung pati ikaw, bibitawan mo na rin ang project. Dahil mukhang imposible naman na itong matapos ngayong may nangyayari din kay Mang Nilo. Napaatras ako. Mabilis na tumibok ang puso ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang aswang. Hindi ako makapaniwala at medyo nawala ang takot. Nang maintriga ako kung paano ipapaliwanag ito ng pinaniniwalaan kong science. At nung magkaroon na ng lakas ng loob, bumalik ang tingin ko kay Julia, na nooy naglalaway at nakalawit ang dila. Maitim ang balat na parang bruha ang buhok, balbon at medyo may masangsang na amoy. Ano? Natigilan ka, James, hindi ba? Hindi na ako magtataka. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Hindi kami mga halimaw. Sinumpa lang kami. At itong tamba ng daan para mawala yon. Kaya pasensya na kung hindi namin sinabi kaagad. Julia, hindi ako naniniwala sa mga sumpa na yan. Pero nakikita ko ang pisikal na anyo. At hindi ko maintindihan kung paano yun nangyayari. At least sa konteksto ng science. Pero hindi naman ako nanaginip eh. Hindi, James. Totoo ang lahat ng ito. At ito yung hinihintay mo. Pero marami pa ako hindi nalalaman. Kinakabahan ako sa pwede mangyari. Pero mas naintriga ako. May tiwala ako sa sinabi mong hindi mo ako sasaktan. Kaya ngayon, ikwento mo sa akin ang lahat. Mukhang dito na magtatagpi-tagpi ang pangyayari. Ang pumipigil sa pagbuo ng dambana. Si Kuya Jay, si Mang Nilo, at yung weirdong matanda na nakasalubong ko nung isang araw. Yun ang aking inang. At totoo ang lahat ng sinabi niya, James. Palagay ko nga. Parang nagkatotoo ang sinabi niya. Na para bang propesiyang lahat. Hinulaan niya ring matatanggap ko to. At mukhang ganun nga ang nangyayari. Tanggap mo kami? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. May kaba pero hindi ako magdadalawang isip, Julia. May isang salita ako. At, teka, anong nangyayari sa'yo? Sa balat mo? May kinalaman sa emosyon ng kakaya namin. At malamang sa malamang, bumabalik ako sa normal. Teka, gamitin mo tong sweater ko. Sabihan mo lang ako pag ayos na, ha? Salamat, James.
Ayos na. Bihis na rin ako, James. Engineer. Hindi. Ayos lang kahit James na lang. Wala naman tayo sa trabaho. At mas mabuti pa na ipahinga na muna natin ng gabi. Aabangan kong katotohanan bukas. Kung talagang tanggap mo, James, marami kang dapat malaman at kakailanganin natin si Ina. Oo. Kailangan din natin pag-usapan ng tungkol sa naging desisyon ni Kuya Jay at si Mang Nilo. Huwag mo na muna ipaalala, James, pwede? Hindi rin ako makapaniwala na magagawa ni Mang Nilo yon. At hindi ko rin matanggap ang pagiging mapusok nito. Tama na. Magpahinga muna tayo, Julia. Halika na. Kinabukasan, maagang nawala si Julia at mabilis din namang bumalik, kasama ang kanyang inang. Nang magising ako, wala akong ibang inisip kundi ang marinig ang katotohanan. Sabi ko naman sa iyo, James, makikita tayong muli. At ngayon, malalaman mo na ang buong katotohanan. Pasensya na ho kung pinagdudahan ko kayo nung una nating pagkikita. Hindi rin kayo nagsabi na anak niyo pala si si Julia. Pinakinggan ko sana kayo. Hindi, James. Ganun talaga. Dapat lang na mangyari yun. Dahil kay Julia manggagaling ang revelasyon. Nasa akin lang ang kwento. At gusto ko marinig ang kwento mo, Manang. Nung una, wala akong pakialam eh. Dahil ang goal ko lang naman matapos ng maayos ang dambana. Pero may mga pumipigil at yun nga, may iba pa pala tong purpose na malamang. Dapat alam ko rin bilang gagawa nito. James. Bakit, Julia? Bakit ka naluluha? Wala. Hindi lang ako makapaniwala na hindi mo kami tinakbuhan. Dahil kung tinakbuhan mo kami, malamang may sa demonyo na rin kami. Bakit ko naman kayo tatakbuhan? Sinabihan niyo naman akong huwag matakot sa inyo. Tsaka, naintriga rin talaga ako. Kung ikakapahamak ko man ganun talaga. Tinanggap ko ang proyekto ng buong loob. Kaya hindi ko to susukuan kahit may mga ganyang pangkwento. Oo, anak. Baka naman masyado kang maiyak sa tuwa. Mawalan ka ng kontrol. Pero sa bagay, hindi kita masisisi. Unang kita ko pa lang kay James, ramdam ko nang may mabuti siyang puso. Hindi po, Manang. Hindi po. O siya, makinig ka na. At sana hindi ka mabigla sa pinagmula namin. Opo. Batay sa kwentong pinagpasapasahan na ng aming mga ninuno mula sa isang makapangyarihang Diyosa ng kagubatan ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ng aswang. Mga taong kayang magtaong halimaw. Pero noon daw ay mga hayop lang ang kinakain nila. Mga hayop? Oo, James. Ganun daw ang lahi namin dati. At ang naging kapalit nito ay ang pagsamba nila sa Diyosa. Kasama na nga ro ng paglalagay ng dampana. Pero dumating sa punto na Na ano po? na nagkaroon ng hidwaan at pagkakaiba ng pananaw. Mas naging gahama ng iba sa kapangyarihan at wala na silang pakialam sa Diyosa hanggang sa pinatawan sila ng parusa. At yun ang sumpa na sinasabi kong dinaranas namin ngayon, James. Ano nga ba yung sumpang matagal yun ang binabanggit? Dahil sa bigong dambana at pananampalataya, mas pinalakas pa ang kapangyarihan namin. Pinalakas ho kayo lalo? Paano yung naging sumpa? Dahil sa kadikit nitong pagkalugmok, hindi namin makontrol ang aming emosyon at ang mas malala pa, napilitan ng mga nauna sa amin, maging kami, na kumain ng tao kahit labag sa kalooban namin. At habang tumatagal, nawawala ang pagkatao namin dahil ang parusa ng Diyosa ay tuluyan kaming gawing mga hayop o halimaw. Yung tipong mga alagad na kabilang dilim at demonyo na siyang ugali ng mga kumakalaban sa amin ngayon. Pero
bakit parang kumikilos pa rin naman bilang tao ang mga kalaban nyo? O kumbaga, kaya pa rin nilang mag-isip bilang tao dahil nagagawa nilang pigilan ang proyekto. Ganun talaga, James. May mga aswang na may iba pang kapangyarihan at mas malakas na kakayahan. Ako, may alam ako sa mga ritual at gamot. Ang pwersa ng kalaban na pinamumunuan ni Hilario ay may itim din kapangyarihan. Naiiba nga lang talaga ang pananaw niya dahil gusto niyang gamitin ang sumpa sa mas masama. Tinuturing niya yun bilang biyaya. Wala na siyang konsensya at puso. Pero kayo po, anong pananaw nyo? Gusto namin makawala, James. Gusto namin makalaya sa buhay na to. Ang totoo niyan, gumawa lang kami ng paraan para sa legal na basihan ng proyekto at makakuha ng matapang na engineer. Pati ang posisyon ko at ng mga trabahador ay totoo. Sadyang gusto lang namin makatakas lahat sa sumpa. At eto nga, sa pamamagitan ng dambana, dahil naniniwala kaming may pag-asa pa, kung aayusin lang namin ang nabiging dambana at pananampalataya, maiintindihan kami ng Diyosa at malamang mawawala na ang sumpa sa lahat. Kahit na pagiging brutal na halimaw na nakakaramdam ng pait. Hindi naman sa inaano ko, Julia, Manang Krising. Pero bakit hindi kayo ang pinupunterya ni Hilario? Bakit ang dambana? Bakit hindi ako na mismong daan para matapos ang dambana? Hindi niya gugustuhin maubusan ng kalahi, James. Hindi siya ganoon. Ang prioridad niya ay mawasak ang dambana at pigilan ang pagtatayo nito. Dahil yun lang naman ang paraan para mawala ang sumpa. Kapag nangyari ang kagustuhan niya, siguradong magiging kasapi niya na kami. Kaya hindi niya gugustuhin may mawala sa amin. Mas mahalaga sa kanya ang binubuo niyang kaharian. Ako, Manang, wala naman siya mapapala sa akin kung sakali. Hindi malabong punteryahin ka nga, James. Pero gaya ng sabi mo, marunong pa rin sila mag-isip at magplano. Alam nila, Hilario, na dadaan muna sila sa amin bago ka man nila malapitan. At hindi mo alam, James, pero protektado ka mula nang pumunta ka rito. Bantay sarado ka namin, kaya hindi mo rin kailangan matakot. Hindi, Julia. Hindi na ako natatakot. Pero ano ba talagang kailangan gawin para mawala ang sumpa at makalaya kayo? Masyado kasing teknikal ang nasusulat. Isang dambanang matibay at ginawa ng walang takot at buong tapang. Gawa ng pag-iintindi, pag-asa at pagmamalasakit. Yung tipong kahit simple lang, basta ginawa ng isang taong tatanggapin ang lahing binigay ng Diyosa sa kabila ng lahat ng kwento. Isang hamak na engineer lamang po ako. Hindi ko alam kung tinataglay ko yung mga bagay na sinasabi nyo. At paano kung hindi? Naniniwala ako sa iyo, James. Kahit na maikli pa lang ang panahon na magkasama tayo, naniniwala ako na meron ka ng mga bagay na yan. Sa kabila ng paniniwala mo sa sinasabi mong signs. At speaking of, Julia, Manang, huwag niyo sanang masamain. Ano yon, James? Ano yon? Mahirap pa rin paniwalaan ang naging kwento niyo para sa akin. Pero may hinuha ako sa aspeto namang alam ko. James, naiintindihan namin. Lalo na't ngayon ka lang nakasalamuhan ng ganito. Ang mahalaga naman naiintindihan mo rin kami. Oo naman, syempre. Sadyang katulad kasi ng history nyo, yung mga nababasang mito at alamat sa mga libro. Pero ang explanation panakot lang ito sa mga bata o sa mga susunod na henerasyon. At meron talagang science sa likod nito. Paano signs? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Dahil hindi ko masyadong napag-aralan ng tungkol sa genetics, Ay, Julia. paubanhin, James. Pero medyo hindi ko yata nauunawaan yung mga sinasabi mo. Pwede bang
Simplihan mo lamang ng salita. Pasensya na po. Ibig kong sabihin yung tungkol sa lahi nyo, yung mismong dugong dumadaloy sa inyo at yung nilalaman ng katawan nyo, hindi ko yan masyadong gamay pero sa paglagay ko, mula kayo sa mga ninuno na kumakain ng hilaw na laman, na siyang naging daan ng pagbabago nyo. Ha? Kumbaga, nagkaroon kayo ng lakas ng hayop dahil sa pagkain nyo ng mga ito. Hanggang sa ang ilan sa inyo ay maging kanibal at unti-unting nawala ang pagkatao ng ilan sa inyo. Ang Diyos ang sinasabi nyo at ang dambana sa tingin ko ay ang panakot o babala na dapat manatiling kontrolado ang kakayang nakuha nyo. May mga ninuno siguro kayong nagsasabi na dapat hindi mawala ang pagkatao nyo. Mga ninunong hindi naging kanibal. Maaaring ganyan nga, James. Pero ano man ang pinanggalingan namin, itutuloy pa rin natin ang ritual dahil naniniwala kaming sumpa ito. Yun lang. Yun lang ang hindi ko maipaliwanag, ang sumpa. Yung sinabi ko naman hinuha ko lamang dahil hirap talaga ako maniwala sa kababalagan. Pero sapat na yung malaman kung kailangan nyo ako at hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Kahit hindi ako sigurado kung ako ba talagang hinihintay nyo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, James. Ilang linggo na lang at sisikat na ang buwan na sumisikat lamang sa 4 na taon. Ang totoo, ito na ang huling pagkakataon namin batay sa sulat. Di sumubok na ho pala kayo dati pa. Oo, James. Tuwing ika-4 na taon. Pero hindi kami nagtatagumpay. Lagi kaming natatalo. Na para bang alam nilang lahat ng plano at galaw namin. Pero lagi rin kasi kami iniiwanan ng mga kinukuha naming gagawin ng dambana. Pero patuloy pa rin gumagawa. Kasama si Namang Nilo. Si Kuya Jay naman iyon lang namin nakasama. James, ayos ka lang ba? Uy, ba't biglang hindi ka nakapagsalita, James? Natigilan ako nang marinig ang pangalan ni Mang Nilo at Jay. Naalala kong hindi lang nga pala kwento ang pinunta ni Manang Krising, kundi ang pag-usapan din ang naging desisyon ng dalawa. Kaya doon na namin binaling ang naging diskusyon. James, ano? Pasensya na. Naalala ko lang si Mang Nilo at Kuya Jay. Julia, yung sinasabi mong parang alam ang lahat ng plano at galaw niyo noon pa man, hindi malabong may tumatraidor nga. Na napansin ko dun sa dalawa, lalo na kay Mang Nilo na siyang nagnakaw ng binago kong plano. Si Nilo? Ninakaw ang plano? Baka nagkakamali ka lang, James. Matagal na namin siyang kilala. Hindi niya magagawa yan. Tama si Inang. Pero may punto nga rin si James. Nitong mga nakaraan, bigla rin siya nagbago Nung umalis siya na walang paalam, na para bigla nagbagong pananaw. Hindi ko rin alam. Pero may kutob akong kasabwat sila ni Hilario. Dun pa nga lang sa palpak na bakod at sa mga pagtutol ni Kuya Jay nung una, nakakahalata na ako. Siguro, mas napilitan silang kumilos at ibunyag ang kanilang sarili dahil alam nilang hindi nila ako mapapalis basta-basta. Kung sa bagay. Pero si Mang Nilo, kay Kuya Jay hindi pa masyadong buong tiwala ko, pero si Mang Nilo talaga Basta naniniwala kung hindi niya yun magagawa. Pero ba't hindi na siya bumalik ulit? Hindi ko pa rin pumaintindihan kung para saan ang pagkuha niya ng updated blueprint. Ang mabuti pa sadyain natin sa kanila. Wala namang ibang pupuntahan yun kundi ang pamilya niya. Tayo na. Dali-dali kaming umalis at mabuti na lang naabutan naming nag-iimpake si Mang Nilo kasama ang kanyang pamilya. Gulat na gulat ako noon at doble ang pagkabigla ng kasama kong mag-ina. Nilo, anong ibig sabihin ito? Bakit ka nag-iimpake? Nasaan na yung blueprint, Mang Nilo? Saan kayo pupunta? Mang Nilo, iiwan niyo kami? Ganun na lang yon? Hindi ka magpapaliwanag? Sa tinagal-tagal na natin magkarami at magkasama, ngayon pa talaga kayo gaganyan? Tayo na.
bilisan niyo magayos. Halika na. Ano, Nilo? Talagang hindi mo kami papansinin? Lalayas ka na lang, ha? Bitawan niyo ho ako, Manang. Lumayan niyo na ako. Hindi ninyo ako naiintindihan. Anong hindi naiintindihan, Mang Nilo? Sige nga, ipaliwanag mo ha. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't bigla ka naging ganyan? At anong ginawa niyo sa blueprint? Nasa na? Hayaan niyo na ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa inyo. Ganun-ganun na nga lang yun, Nilo. Para namang hindi ka kasama sa mga nagdusa dahil sa lintik na sumpang ito. Ikaw pa man din ang isa sa mga nagpupursiging gumaod at matapos ng lahat. Ikaw ang isa sa mga nangunguna sa kagustuhang lumaya at kumukundi na kina Hilario. Ano ngayon? Tutulad ka na rin sa kanila? Hahayaan mo na lang mawala ang pinaghirapan natin? Pasensya na, Manang. Good na ako. Ano ba? Halina kayo. Bakit hindi kayo kumikilos? Manang bitiwan niyo na ako. Aalis na kami. Sige na po. Hoy! Ano na? Halika na, bilisan ninyo! Walang hiyang rason mo yan, Nilo. Alam nating lahat na hindi ka ganyan. Anong nangyari, ha? Kahit yung pamilya mo, ayaw sumama sa'yo. Makikinig naman kami, Mang Nilo Magsabi ka lang. Bakit pa ayaw niyo magsalita? Bakit ayaw niyo magsabi sa amin? Bakit bigla ka naging ganyan? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Wala akong dapat sabihin. Mukhang wala tayo mapapala sa kanya, Manang, Julia. Ibalik mo na lang ang blueprint. Total parang pinoprotektahan mo naman yata ang sino mang nag-utos sa'yo na kunin yun at tumalis. Traidor ka na nga bang talaga, Nilo? Ano? Iiwan mo kami? Kakalimutan mo na lang ang lahat. Nasaan ang blueprint? Kasabot mo ba si Kuya Jay? Anong sinabi ni Hilario sa'yo? Para maging ganyan ka, Nilo, ha? Sumagot ka! Sumagot ka! Ngayon pa talaga, Mang Nilo. Kung kailangan ka namin, ngayon ka pa mangiiwan sa area, ha? Paano ka nila pinasunod? Taksil ka, Mang Nilo! Traidor! Ano, Nilo? Tatakbuhan mo ang responsibilidad mo? Sumagot ka! Sumagot ka! Ah! Tama na! Tama na! Oh, anong gagawin mo ngayon? Ba't ka naganyong aswang? Sasaktan mo kami, ha? James, sa likod ka muna. Kami nang bahala. Ayos lang, Julia. Ayos lang ako. Ano naman ito, Mang Nilo? Anong gagawin mo? Wala! Hindi ko lang ito na-control pero Julia, Manang, ang buhay ko at ang pamilya ko ang nakasalalay dito. Kaya pagbigyan nyo na kaming tumakas. Hayaan nyo na kami. Parang pamilya mo, Mang Nilo. Ano ba kasing nangyari? Bakit hindi mo nalang sabihin? Bakit ayaw mo ba kami pagkatiwalaan? Tinakot ka ng kampo ni Hilario. At talagang umabot na talaga sa puntong ganon. Pwes, humanda siya. Pero Nilo, hindi mo ba naisip na wala ka pa ring takas kahit na anong gawin mo? Sa tingin mo ba, may mapupuntahan ka pa? Sa tingin mo ba, mawawala ang sumpa kung lalayo ka? Bakit hindi ka makipagtulungan sa amin? Bakit ngayon ka pa matatakot sa kanila ngayong nahanap na natin si James? Bakit ngayon ka pa susuko? Hindi ninyo ako naiintindihan. Eh di ipaintindi mo sa amin, Mang Nilo. Ano ba kasing nangyari? Kumalma ka, pag-usapan natin. Itong saplot. Magsabi ka. Tayo-tayo na lang ang magkakaintindihan dito, Nilo. Para namang hindi ka pa nagtanda. Bahala na. Tama kayo. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan. Kaya sasabihin ko na. Sige, Mang Nilo. Makikinig kami. Pinakalma namin si Mang Nilo. Binaba niya ang kanyang mga gamit at pumirmi rin ang kanyang pamilya. Mangiyak-ngiyak niyang sinalaysay ang kanyang karanasan. Nung gabing nawala ako, ang totoo na dinakip ako ng grupo ni na Hilario. Papunta kami sa kampo nila. Eh bakit wala akong kaalam-alam? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Hindi ko rin ito inasahan. Hindi ko naman alam na aabot sila sa ganon. Tapos, anong ginawa nila sa iyo? Anong sinabi nila? Pagdating ko ron,
Maayos kaming nagpalitan ni Hilario ng pananaw. At ganitong naging usapan namin. Anong kailangan mo sa akin, Hilario? Ano? Kinakabahan ka na ba sa bago naming engineer? Kaya nauwi ka na sa ganitong paraan? Ano? Natatakot kang mawawala na ang kapangyarihan mo? Hindi totoo yan, Nilo. Kayang-kaya ko kayo. Kaya kita dinakip ay para hikayatin ka na umanib sa akin. Dahil alam kong matatalo na kayo. Makipagtulungan ka na. At sabihin mo kung anong plano ng naggagaling-galingan yung engineer. Edi natatakot ka na nga, Hilario. Hindi mo alam kung sinasabi mo, Nilo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Huwag na huwag kang magkakamaling maging arugante sa mismong teritoryo ko. Hindi ako natatakot sa iyo, Hilario. Walang bilang sa akin ang demonyong katulad mo. Mga halimaw din kayo. Kayo lang itong mga tangang pinipilit na mamuhay bilang tao. Hindi nyo inaakap ang biyayang binigay sa inyo. Ayaw nyo bang mas maging angat at mas malakas? Ayaw nyo bang maghari sa mundo? Kailanman, Hilario, hindi kami bababa sa level na mas masahol pa sa hayop. Kung wala ng pagkatao, pues, umaasa pa rin kaming matatapos ang sumpa. Kaya pakawalan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. At kung pipilitin mo pa rin, magsabayan na lang tayo at tingnan kung sino ba talagang mas malakas. Masyado kang mayabang, Nilo. Pero nakapagtitimpi pa ako. Dahil alam kong hindi na kayo makakapalag. Pag nawasak namin ang Ako nang bahala, Pinuno. Sa akin bibigayan. Kilala mo naman ang pagkatuso ko eh. Walang palagyan. Iwanan nyo na kami. Jay, siguraduhin mo lang na makukuha mo ang loob niyan sa maayos na paraan. Alam mo namang mapapakinabangan pa natin sila. Oo naman. Wala akong gagawin. Ano mang Nilo? Hindi ka na yata makapagsalita. Natigilan si Mang Nilo sa mismong oras na yon. Pinahinto rin namin ang pagkukwento niya dahil maging kami nabigla. Si Jay, tanim siya ni Hilario. Kaya ba ganun na lang kadali sa kanya na iwanan ng proyekto? Siya palang traidor? Sabi na nga ba duda na ako sa kanya nung una pa lamang. Tapos anong nangyari, Nilo? Anong ginawa niya sa'yo? Paano umabot na naging ganitong desisyon mo? Hindi ko alam. Pero mas natakot pa ako kay Jay. Mas natakot ako sa naging usapan namin. At napatunayan kong siya ang pinakademonyo sa lahat ng demonyo sa kampo ni Hilario. Muling isinalaysay ni Mang Nilo ang pangyayari na tila ba naririnig din namin ang usapan. Jay, sabi ko na nga ba, traitor kang hayop ka. Hindi ka namin mapapatawad. Tarantado ka! Kasalanan ko bang nagpauto kayo sa akin? Kung hindi pa dahil sa matalinong engineer na yan, hindi sana mauuwi sa ganito. Pero dahil wala nang ibang pamimilian, humanda ka na, Mang Nilo. Jay, niloko mo kami. Magandang pakikitungo namin sa'yo. Mula lang tinanggap ka namin, isa ka rin pala sa kanila. Kaya pala, hindi matapos-tapos ang proyekto dahil sa'yo. Oo. At naniwala naman kayo sa mga sinabi at pinagagawa ko. Mahina ang dambana ninyo. Hindi kayo magtatagumpay. At ngayon, susuko ka na sa amin, Mang Nilo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jay. Wala kang magagawa para pasukuin ako. Matindi ang kagustuhan kong lumaya. Kahit na ano? Kahit na pamilya mo nang nakasalalay? Anong ibig mong sabihin, Jay?
Huwag kang magkakamaling idamay ang pamilya ko! Hayop ka! Nananahimik sila! Hawak na namin sila, Mang Nilo. Wala ka nang magagawa, kundi ang sumunod sa amin. O gusto mo bang umabot sa puntong pagiging mag-isa ka na lang sa buhay? Anong pipiliin mo? Ang paglaya o ang kinabukasang wala ang pamilya mo? Hayop ka! Demonyo ka! Demonyo kayo, Jay! Lubayan ninyo ang pamilya ko. Hindi ako papayag sa gusto ninyo! Paano namin lulubayan kung hindi ka papayag? Pag-isipan mo, Mang Nilo. Masisikmura mo ba ang lahat ng gagawin namin sa pamilya mo? Tutal, gusto ninyong maging tao. Di ganun din ang gagawin namin sa inyo. Kakatayin, susunugin, kakainin, sagad hanggang buto. Kahit kalansay nila ay papapakin namin. Hindi na namin pagbibigyang makita mo sila. Yun bang gusto mo? Hindi. Hindi totoong sinasabi mo. Hindi ninyo kaya yan. At talagang sinusubukan mo kami, Mang Nilo? Hindi mo ba alam na may nakaabang na sa may tirahan mo? Kung talagang hindi ka makikipagtulungan, pues, ipapadala ko muna rito. Siguro, papakuha ko muna ang mga paa nila para hindi na makatakbo. Tingin mo? Wag. Bitawan mo sila. Sige na. Pumapayag na ako. Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Ipatawarin mo ako, Julia. Manang Krising. Patawad. Hindi ka nila maririnig dito. Pero gusto ko yan. Sige pa, Mang Nilo. Gusto ko yung sinasabi mo. Sabihin mo na lang, Jay. Nang matapos na ito. At alam ko namang maiintindihan nila ako. At gagawa sila ng paraan. Masyado ka yatang bilib sa kanila, Mang Nilo. Pero ito, ito ang gagawin mo. Simple lang naman. Ano? Hindi mo na kailangang magpanggap na maayos ka sa harap nila. Basta't huwag mong sasabihin ang tungkol sa akin, kay Pinuno, at ang tungkol sa pamilya mo. Ayos lang kung mahalata nila ang pagbabago mo. Basta't kalmado ka lamang. Dahil kung hindi, wala ka nang mauuwi ang pamilya. At isa pa, ang plano. Ang bagong plano ang kailangan namin. Dahil alam kong may nilulutong bago. Ayop. Ayop kayo! At ano namang gagawin ko doon? Kailangan mo itong makuha. At doon ka lang tuluyang makakauwi. Planado ko na kung paano ko iiwan ang proyekto at mauuna ako sa'yo. Pag nagawa mo ng pinagagawa, dalhin mo dito sa amin ang kopya at makakasama mo ng pamilya mo ng maayos. Wala na kami pakialam kung sabihin mo man ang lahat sa kanila. Mahalaga sa amin ang plano. Dahil yun ang daan namin para tuluyang mapigil ng mga balak ninyo. Natulala na lang daw si Mang Nilo noon at nablangko. Hanggang sa nangyari na nga yung pagbabago niya. Pero bago umalis, narinig pa niya na pinlano nila Hilario na sirain ang lahat ng naitayo na at maging ang lupang kinatatayuan na ng dambana. Ito ay pagkatapos na makuha ang plano. Ang masama nga sinunod ito ni Mang Nilo kaya todo hingi siya ng tawad. Patawarin niyo ako, Manang Julia. Patawarin niyo ako kung nagpadala ako sa takot. Pamilya ko kasi ang nakasalalay. Pasensya na, sir, sa pagnakaw ng plano. Ba't ba naman kasi pinili mo pang maging salawahan, Nilo? Pero hindi kita masisisi. Hindi ko rin inaakalang aabot sila sa ganoon. Lalo na si Jay. Siguro ang mahalaga mapag-usapan natin ngayon ay tungkol sa kung ano ikikilos natin. Ngayon nalaman na natin traitor si Kuya Jay at ngayong hawak nila ang plano.
Hindi malabong kumilos sila sa lalo madaling panahon. Kaya ko namang ulitin ang plano. Pero mahalagang mawala ang mga pipigil sa atin. Pwede ba yun? Pwede naman natin silang unahan. Ang tanong kaya ba natin? May kakayahan ba tayong lumaban nang hindi sila pinapaslang? Dahil hindi ko pipiliin ang dahas. Dahil kasama sila sa ipinaglalaban natin. Kahit ang mga demonyo sila, Inang. Magsiselyo ng dambana ang kasakiman at pagkaganit nila. Kaya babalik din sila sa dati. Kung ganon, pwede naman natin silang ikulong pansamantala. Dapat lang muna silang mapigilan para matuloy ang pagtatayo ng dambana. Mahirap na ituloy natin ang pagtatayo. Tapos, nandyan sila lagi para sirain ito. Tama si James, Inang. Walang pamimilian kundi ang unahan sina Hilario at pigilan sila. Kung ganon, dapat kumilos tayo ng mas mabilis. Babawi ako. Ako ang bubuo ng pwersa. At tayo mismo ang susugod sa kampo nila. Kung ganon, tipunin mo na ang lahat. Isagawa na natin ito mamaya agad-agad. Wala nang dapat sayaging oras. Matalo, manalo na lamang ito. James, iiwanan ka na namin ng ibang mga kasamahan at kayo nang bahalang gumawa ng kulungan. Yan ang daan para mapigilan sila. Bibigkasan ko lang ng ritual ang mga ginawa mo. Opo, manang. Sige. Ngayon lamang natin to naisip. At ngayon lang natin to gagawin. Lalo na't hindi natin alam kung magtatagumpay. Pero malaking bagay na nandito si James. Dahil ang kulungang gagawin ang pipigil sa kanila. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Maganda na tayo. Dali-dali ang naging preparasyon kahit na hindi sigurado hanggang sa dumating ang gabi. Mabilis naming tinapos ang kulungan at sumama ako sa pagsugod nila gamit ang proteksyon ni Manang Krising. Binigla namin sina Hilario sa mismong kuta nila. Hilario, Jay, lumabas kayo sa mga lunggayo. Ngayon na tayo magtuos nang matapos na ang lahat ng ito. Tingnan natin kung mas maghahari ang pinagdiniwalaan nyo. Talagang malakas ang loob nyo na sumugod dito. Ngayon lang to nangyari. Baka na rin ba ito ng magaling nyong manggagawa? Oo! At ngayon, ititigil na namin ang kahibangan mo. Ang kahibangan nyo ng traidor na si Jay. Mga hangal! Kayo itong nagpaloko sa akin. Ngayon, kayo ang tatapusin namin. Sugod! Sugod mga kasama! Hanggat maaari, huwag nyo silang papaslangin. Mapapakinabangan po natin sila. Makipagsabayan na rin tayo. Mga demonyo kayo. Ikukulong ko kayong lahat. Pag takip lang ang puntirya natin, iwasan yung paslangin sila. Pahinain natin sila at dalhin sa kulungan. Ah! Nasa tabi ako't nanonood ng labanan nila. Marami ang nanghihina sa magkabilang panig. Hindi rin maiwasan na may mamatay hanggang sa umabot sa nauubos na ang puwersa ni Hilario. Nauubos na yata kayo, Hilario. Bakit hindi na lang kayo subuko? Hindi maaari. Bakit mas malakas pa kayo kaysa sa amin? Simple lang. Mas matibay ang paniniwala namin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kayo magtatagumpay. Jay, anong gagawin natin ngayon? Nauubos na ang puwersa. Pinuno, hindi na natin kailangang isipin ang pakinabang nila. Kung gusto nating maghari, huwag na tayong magdalawang isip na ubusin sila. Umpisa natin kay Manang Krising na siyang nagpapahina sa atin. Pero hindi tayo ganon sa mga kalahi natin, Jay. Alam mo yan. Yan ang kahinaan mo, Pinuno. Wala na akong pakialam sa lahi. Ang mahalaga'y mabuhay ako. Kaya hindi na ako makikinig sa'yo. Sa inyo! Papatayin ko na sila! Humanda kayo! Talagang nilamong ka na ng kademonyohan, Kuya Jay. Hindi mo malalapitan si Inang. Kaya ko na yan. Si Hilario ang puntiryahin nyo. Nangihina na siya. Takpin mo na, Julia! Hilario! Humanda ka! Hindi. Hindi maaari!
Huwag mo nang ibaling ang tingin mo, Manang! Ako ang harapin mo! Eto lang katapusan mong matanda ka! Wala ka pang alam, bata! Hindi mo ako matatalo! Ah! Pwes, tingnan natin! Ah! Ah! Ipupuhos ko na sa iyo ang lahat ng lakas ko! Nadakip na ni Julia ang nanghihinang si Hilario. Hindi pala siya ganun kalakas dahil pananaw lang ang naiba sa kanya. Si Jay ang totoong demonyo na siyang umatake kay Manang. May bigla ang lumabas na usok kung saan mukhang matatalo na si Manang ngunit iba ang nangyari. Ano, Manang? Sabi ko naman sa iyo, mali kayo ng pinangga! Anong sinasabi mo? Ah, bakit hindi tumalab? Manilo! Anong nangyari? Ah, Nilo! Bakit mo sinalo ang atake? Ito lang ang tangi kong pambawi, Manang. Sa malaking kasalanang nagawa ko, iniwanan ko kayo at pinili ang sarili kong kapakanan. Kaya itong naging kabayaran. Ipagpatuloy ninyo ang proyekto para sa akin. Ipangako ninyong makakalaya tayo. Tapusin ninyo ang damba. Pwede na rin. Ang mahalaga'y nakapas lang ako ng isang hangal. Hindi ka na dapat mabuhay, Mang Nilo! Hayop ka! Demonyo ka! Inang, patawarin niyo ako. Pero hindi na ako makapagpigil. Papatayin ko na yan! Ako nang gagawa. Wala na siyang lakas. Itong dapat sa'yo, demonyo ka! Ah! Sulitin nyo na! Sulitin nyo ang pagkapanalo ninyo sa ngayon. Pero babalik ako. Babalik ako bilang demonyong sinasabi ninyo. Humanda kayong lahat! Ka! Pamatay ka na! Ah! Tuluyang nawala ang boses ni Jay. Ganon din ang kay Mang Nilo. Mabilis kaming bumalik para agapan siya. Pero walang nangyari. Nakulong na namin sina Hilario at ang mga kasamahan nito. Pero mabilis ding nagluksa dahil sa mga namatay. Ngunit, mas inisip namin ang pangako namin sa kanya na tapusin ang dambana. Kaya muli kong ginuhit ang plano at mabilis naming tinapos ang structure nang walang kumokontra at pumipigil. Sa itinakdang oras na lumabas ang espesyal na buwan, isinagawa na ang ritual. Sa pamamagitan ng dambanang ito, wawakasan na ang sumpa sa ngalan ng liwanag ng buwan at Diyosa ng kalikasan. Kinggan ang aming kahilingan. Hindi! Itigil niyo yan! Itigil niyo! Sa wakas, matatapos na rin ang kalbaryo namin. Matatahimik na si Mang Nilo. Makakalaya na kami at makakapabuhay bilang tao. Salamat talaga sa iyo, James. Salamat at ikaw ang naging engineer namin. Hindi matutupad ang lahat na ito kung wala ka. Tulay lang ako, Julia. Kayo ang may gawa niyan. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Pero malaking bagay pa rin ang ginawa mo. At ngayon nararamdaman ko na ang pag-alis ng sumpa. Matatapos na ni Inang ang ritual. May mainit na hangin na tila ba humaplos sa aming lahat. Naramdaman ko ang lambot nito at kasabay nun, ang pagngiti ng mga aswang na nasa paligid ko. Hudyat na raw yon na natapos na ang sumpa. Masayang masaya silang lahat at kalaunan, mas nabuhay pa sila bilang normal. Kahit si Hilario, nakalimutan ang kadiliman ng puso at nagbago. Naging malaya nga silang lahat. Ako naman, natutunan ko na may mga bagay pala na talagang hindi maipapaliwanag ng science. Kahit na anong pilit kong ipasok ang natutunan ko, ang nasaksihan ko ay hindi maipapaliwanag nito. Ang mahalaga, ipinakita ko ang aking pagmamalasakit, katapangan at puso sa serbisyo sa pinili kong trabaho. Kalaunan, nagkamabutihan din kami ni Julia at naging partner ko na siya, bilang legal naman ang kanyang pagiging forewoman.
Magkasama kaming tumatanggap ng ilan pang projects hanggang sa ngayon. At dito ko na po tatapusin. Mag-iiwan lang ako ng question sa inyong lahat. Kung kayo ang nasa posisyon ni naman ng Krising, mas gugustuhin nyo bang paslangin na lang ang mga tiwalag? O ikulong sila at pagbigyang magbago? Magandang discussion ito kung sakali, kaya sana mag-comment kayo. Ako nga pala ulit si James at maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless.